Si Badang ay nagmula sa isang mahirap na pamilya ng mga magsasaka at kalaunay maagang naulila. Dahil dito, sa murang edad ay agad siyang namulat sa pagtatrabaho at naging alipin ng mayamang magsasaka sa isang bayan sa Sumatra. Siya ang pinakapayat at pinakamahina sa kanilang grupo at bilang alipin, ang tanging binabayad lang sa kanya ay kakarampot na kaning minsay kulang pa pang lamang tiyan. Kaya upang pandagdag makakain ay nanghuhuli na lang siya ng isda. Gabi-gabi ay naglalatag siya ng lambat sa sapa at pagsapit ng umaga niya hinahango ang kanyang mga huli. Hanggang isang araw ay mga buto at kaliskis na lang ng isda ang naaabutan niya sa kanyang inilatag na bitag. At nagpatuloy ito hanggang sa mga sumunod na araw. Kaya para malaman kung sino o ano ang salarin ay inabangan niya ito. Dala ang kanyang parang at lambat ay nagtago siya sa damuhan. Kalaunan, nagpakita na ang nagnanakaw ng kanyang huling isda. Isang hanto ayer o espiritu ng tubig na may kakayahang magbalat kayo na kahit anong hayop na nakatira sa katubigan. Naglakas loob si Badang at mula sa likuran ay tahimik niya itong nilapitan. At gamit ang kanyang lambat ay nahuli niya ang nanginginaing salarin. Nagmakaawa ito at nangako na ibibigay niya kay Badang ang anumang hilingin kapalit ng kalayaan nito. At hindi naman tinanggihan ni Badang ang pagkakataong alok sa kanya. Kaya hiniling niya rito na magkaroon siya ng walang kapantay na lakas para na rin hindi siya mapagod sa pagtatrabaho at makatulong na rin sa kanyang mga kababayan. Para matupad ang hiling ni Badang, pasintabi muna sa mga kumakain dyan. Para matupad ang hiling ay kailangan niyang kainin ang anumang isusuka ng espiritu ng tubig. Hindi nagdalawang isip si Badang at sinunod ang ipinapagawa sa kanya. Dahil nga dito ay nagtaglay siya ng kakaibang uri ng pisikal na lakas. Madali niyang napapasa ng naglalakihang mga troso at mabilis niyang natatapos ang mga nakaatang na trabaho. Tinulungan niya rin ang kanyang mga kanayon sa mahihirap na gawain at siya ang pumoprotekta sa mga ito laban sa mababangis na hayop. Di nagtagal ay umabot sa hari ng Singapore ang balita tungkol sa taglay na lakas ni Badang at agad siya nitong isinamo. Sa panahong iyon ay may ipinapagawang malaking barko ang hari. Kahit sa pinagsama-samang lakas ng kanyang mga manggagawa at kawal ay hindi ito may tulak papunta sa dagat. Dito na sinubok ang kakayahan ni Badang. Ipinatulak sa kanya ang nasabing barko na walang kahirap-hirap niyang nagawa. Sa sobrang pagkamangha ng hari ay binigyan niya ng mataas na katungkulan si Badang, posisyon na halos kapantay ng prinsipe. At siya ang ginawang kampyon o mayroong titulong pinakamalakas sa kanilang kaharian. Naging bali-balita ang taglay niyang lakas sa mga karatig na rehiyon at maraming bumibisita para subukin ito. Maraming humamon at nakipagtunggalian ang lakas kay Badang. Pero lahat sila ay nabigo. Hanggang umabot ang pangalan ni Badang sa iba't ibang bansa. Isa na rito ay ang kaharian ng Kalinga na matatagpuan sa India. Pinadala nila ang kanilang kampyon na si Nadi Vijaya para subukin ang lakas ni Badang. At ayon sa kasunduan, kung sino man ang matalong kaharian ay magbibigay ng kagamitan o kayamanan na kayang pumuno sa 7 barko. At nagkaroon nga ng iba't ibang uri ng tagisan ng lakas ng dalawang nasabing kampyon. Pero lahat ng iyon ay laging nauuwi sa tabla at sa huling na pagkasunduan nilang pagsubok ay kailangan nilang mabuhat ang malaking tipak na bato na nasa harap ng palasyo. Ang mandirigmang Indiano ang unang sumubok at nabuhat niya ito hanggang tuhod. Ngunit nang si Badang na ay hindi niya lang ito nabuhat hanggang itaas ng kanyang ulo. Itinapon niya ito ng malayo at umabot pa sa gitna ng Singapore River. Ang batong itinapon ni Badang sa ilog ay ang sinasabing siyang bato na matatagpuan ngayon sa National Museum of Singapore. Si Badang ay matagal na natili sa kaharian ng Singapore pero ang mga huli niyang sandali ay ginugol na niya sa kanyang bansang sinilangan at doon na siya binawian ng buhay.